So, popost ko to dito guys. Yung YT natin. Then, yung FB page. Pag nahihirapan kayo sa math guys, tingnan nyo dito. Baka nandito. Pag wala, comment kayo kung ano yung kailangan nyo doon. Kunyari, kailangan ko ng ganito. Comment kayo. Yan. Tapos gawa natin ng beads. Oblique. Tapos like nyo na rin. Pag nanonood kayo dun guys, like nyo na. Huwag na kayong mahiya. Isang pindot lang eh. So, yung number 4, let's say meron tayong SAS. Kailangan mo. Ako rin ito nga, nangingi ako piso. Ayun nyo kabigyan, pambiling papel. Ballpen. Turuan na nga kayo eh. No? So, number 4 guys, meron tayong SAS case. SAS case? Parang ano yun si Sasuke Wordplay. So, meron tayong SAS na case. So, let's say meron tayong A, which is 5. Yung sabihin natin. Then, yung side C, let's say 8. So, meron tayong measure ng angle B, which is 75 degrees. Uy, thank you. Kahit peke. Peke. Peke naman yan, Boss Daisy. Anyways, meron tayo ditong given. Ito, SAS. So, ibig sabihin guys, yung included angle natin, no? Alam naman natin yun. Diba? Na-included yun. Kasi nasa pagitan yun ng side A tsaka side C mo, yung angle B. So, that's why included siya. So, ngayon, thank you sa likes. Ang dami na palang likes, 22.3k. Yan. Thank you guys sa magtatap. So, yan. Drawing lang natin or gusto mo, direkta na tayo. Pero kung gusto mo siya i-drawing, pwede rin. So, drawing natin para ma-visualize. So, let's say, dito na lang. Kasi meron tayong triangle. Say ABC. Then, sabi yung measure ng angle B natin is 75. Then, yung A natin is 5. Ito yun guys, na opposite ng angle A. Yung side nun. Ito yung A. Tapos yung C natin, which is 8. So, meron tayong side, angle, side. So, syempre, para makuha natin yung measure ng ibang angle, magko-cosine law tayo dyan. Diba? So, gusto mo, kunin mo yung measure na itong B, yung isang side. So, ito makukuha natin ito using cosine law, diba? So, magkakaroon tayo ng B squared equals. So, walang A tsaka B. C pala. Kung B to, sabihin A tsaka C yung sa loob, nasa right side. Then, minus 2. Then, kung ano yung mga letters na nandito. Kasamahin mo lang yun. Then, cosine yung B natin. 105. Alin? So, meron tayo na ito guys. Plug na lang natin. So, magkakaroon tayo ng B squared equals yung A natin, that is 5 squared natin. Yung C natin is 8 squared lang ulit. Then, lagay lang natin yung 5 tsaka yung 8. Then, cosine ng B. Sundan. Input lang natin guys yung mga value ng mga variables. Ay, yung cosine pala natin given. Nakalimutan ko. Given pala yung cosine B natin guys. That is 75. So, palitan na natin to ng 75 degrees. Yan. So, ayan guys na. So, meron tayong 5 squared plus 8 squared minus 2 times B times 8. Then, cosine 75 degrees. So, ngayon, simplify natin. So, magkakaroon tayo ng 25 plus 64 minus yung 2 times 5 times 8. Anong sagot doon? Or kung gusto mo input sa calculator directly, pwede naman.
Do, yung 2 times 5 times 8 natin, magiging 80 siya. Then yung cosine 75 guys, pag nilagay natin sa calculator yon, anong kakalabasan? So yung cosine 75 is magiging ano yan? 0.2588 na. Times natin yun, 0.2588. Then, yan, simplify na lang. So, pag simplify natin to guys, magkakaroon tayo ng 25 plus 64, that is 89. Then, minus, ito naman pag multiply natin. So, using calculator, magkakaroon tayo ng, ang sagot, 0.2588 times 80 or negative 80 magiging 20.74. So negative 20.704 yan. So ngayon guys, ayan, gagawin mo na lang pag na-simplify mo to, kakaroon ka ng b squared equals 89 minus 20 minus 89 minus 20.704 magiging 68.296, di ba? Then, syempre, ang kailangan natin is yung b. So, kailangan natin sila square root both side. So, makakuha natin yung value ng b, which is approximate na lang natin. Pag ni-square root natin do, ang kakalabasan niyan is 8.26 sa inches. Yan. So, yun na, nakuha na natin yung side ng b. So, in this case, pag nilagay na rin itong 8.26, yan. Ibig sabihin guys, yung angle B natin, siya yung may pinakamalaking value ng angles. Kasi mapapansin mo naman na kung ito is 8, yung side ng C natin, ito is 8.26. Dapat, yung angle C natin is smaller than angle B. So, dapat 74, 73, 72 yung makuha natin dito pababa. Then, yung measure ng angle A natin, yung pinakamaliit. Gets? So, syempre, makukuha na natin yun using, kung ano man trip mo, pwede ka na mag-sin law dyan. Diba? Kasi may given ka na ng mga side So, ngayon, pag ginawa natin yun, dami sinusulat. In square root nga ni... Sabi sa, sino ba yun si JB? Yung sa nag-essential case. Late. In square root nga siya guys, di ba? So, pag try mo i-input sa calculator mo yan, square root mo siya. May gamo-gamo na naman. So, kunin natin yung ibang angles para sakto. So, meron tayong triangle, lakayan natin. So, meron tayong ABC. Then, sabi, yung angle B natin is 75. Then, meron tayong C dito na 8. Then, yung A natin is 5. Then, yung B natin is 8.26. So, ito pwede na ito makuha. Tsaka ito. Using sin law. Diba? Kasi given So, pag nag-sin law tayo guys, let's say kunin natin yung angle A. So, magkaroon tayo ng sin A over yung A equals yung sin B over yung B natin. Then, yun na. Plug na lang. So, copy lang yung sin A. Given yung A natin na 5 equals sa sin B natin which is 75 degrees over yung B natin na 8.26. Then, pag kinross multiply natin to guys, makakakuha tayo ng sin A
So, bale itong 5, ilalagay lang natin dito. Multiply lang natin. Magiging 5 sine 75 degrees over yung 8.26. So, ngayon, makakuha tayo ng sine A. Anong magiging sagot? Approximate na natin. So, 5 sine 75 over 8.26. Makakuha tayo ng approximately 0.5847. Apat na decimal place pag gumawa tayo ng ganyan. Then, para makuha natin yung measure ng angle A, inverse sine lang natin. So, yan. Sa calculus pa rin yan guys, no? So, magkakaroon tayo ng inverse sine ng 0.5847 which is magiging 35.78 degrees. So, ito yung magiging value ng ang angle A natin. So, kung ito is 35.78 degrees, so, itong angle C, makakuha mo na. Kasi kailangan lang naman total na ito is 180, di ba? Pero kung trip mo rin mag-sine lo guys, di gawin mo rin. Pwede naman yun eh. Pero wag na syempre. Gagawin na lang natin is yung measure ng angle C is magkakaroon tayo ng 180 degrees minus yung dalawang angle na nakuha. Which is yung 75 plus yung 35.78 degrees. Yan. So, magkakaroon tayo dito ng 180 degrees minus. So, yung 75 plus 35 magiging 110 0.75 ay 78 pala. Tama? 110.78. Check ko nga sa calculus, baka mali. Tapos, subtract natin. So, yung measure ng angle C, 180 minus 110.78. Magiging 69.22 degrees. So, yun na. Kuha na natin lahat. So, 69.22. So, ganun siya ginagawa actually. So, yun. Ayun na, lahat. Mga cases. Intindihan nyo?